still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. The years you made it clear that the time of Christ was near. To the people who could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, he just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At sa mga sandali na to, may buong pusong nagpapakumbaba at aming inaamin sa iyong banal na harapan. Wala po kaming magagawa kung kami po'y hiwalay po sa iyo. Patuloy po namin, O Diyos, inilalapit sa iyo ang aming buhay, ang aming sarili. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, dakilang Ama, sapagkat ang hindi magagawa ng tao sa buhay namin ay magagawa mo sa amin, Panginoong Hesukristo. Kaya mamuli patuloy na sa aming paglapit,
lingapin mo po kami. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at ang aming mga dalangin muli mong dinggin, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy mong pagpalain ang buhay namin at gamitin kaming maging pagpapala din, O Diyos, sa marami, dakilang Diyos, upang ang pag-ibig mo ay patuloy naming madala sa kanila at ang bawat nasa kadiliman ay patuloy namin madala sa iyong liwanag. Dakilang Ama, kasihan mo kami na iyong banal na Espiritu. Ikaw ang mangusap sa amin sa mga sandali po nito. Bigyan mo kami ng pangunawa sa bawat salita mong aming pakikinggan. Salamat, dakilang El Shaddai, buong puso kaming nananalig na sa gitna man ng aming maraming mga pagkukulang, diringgin mo at ipagkakaloob ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ibig ang siyang bumuha sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Akal ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong mahal na Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Akal ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong mahal na Purihin natin ang Panginoon as nagpapuri sa Panginoong Jesus. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo po ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos, Kabanata 9, simula mga talata 14 hanggang sa susunod na mga talata. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga
taong iyon. Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Anupat na palugbok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw espiritu nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang buhay na Diyos. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, pwede na po silang maupo. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoong Jesus na muli na naman ang hapon po nito ay niloob ng Lord na tayo po'y magkatipon muli. Amen? Nasa dako po nito ang Diyos ay may inilaan sa ating pagpapala. Naniniwala po ba kayo? May inilaan ng Diyos na pagpapala para sa mga mahal nyo sa buhay? Para sa pamilya nyo? Mayroon. Amen? Dito po, ang sabi po dito, na makita nila yung bata nung sandali na yan, nung umalis na yung masamang espiritu, ang sabi nila, nagmistulang patay, kaya ang sabi nila, patay na. Ano? Patay na. Pag sinabing patay na, anong naiisip nyo? Hindi. Oh. Diba? Wala nang pag-asa. Di po ba? Wala nang silbi, wala nang magagawa. Di po ba? Mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, na kung saan po ay, sino po ba, marami kasi sa atin minsan ay, andyan dyan, buhay, pero parang mistulang patay. Amen? Sino po yung mga tao na yan? Yan yung mga tao na minsan sa buhay natin, sa paligid natin, mga tao na wala nang ginagawa kundi perwisyo na lang. Amen? Na tila bagay mga wala ng silbi, walang mga pakinabang, pabigat sa buhay. Ano, di po ba? Subalit mga kapatid, ng sandali po na yan, yung bata po na yon na nagmistulang patay. Amen. Ang sandali na yan ay hinawakan ni Jesus sa kamay at tumindig. Amen. Nagkaroon ng buhay. Ito po yung nais po ng ating Panginoong Kristo. Para yung ating mga mahal sa buhay ay magkaroon naman ng kabuhay-buhay. Amen. Ibig sabihin, pakinabang, may silbi, hindi pasanin. Amen. Ang kailangan po nila ay kamay ni Jesus.
Amen? Kung ipagkakatiwala natin sila sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po yan magiging karangalan ng buhay nyo. Amen? Lahat ng inyong mga mahal sa buhay, anak, mga kapatid, ay siyang magbibigay sa inyo ng tunay na kasiyahan. Kung ang buhay po nila ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dito po, may ama po dito na lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo na nung sandali po na yan ay ang kanyang sabi po ay, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Amen? Alam niya may pagkukulang siya. Pero sa gitna ng kanyang pagkukulang nung sandali po na yan, mga kapatid, alam niya po na kung saan ay ang Diyos ay mahabagin. Amen? Kaya ang sabi niya, mahabag po kayo sa amin, tulungan niyo kami bagamat ako'y nagkulang. Amen? Lahat tayo may pagkukulang. Ang sabi nga sa aklat ni Santiago, isa lang ang suwayin mo sa utos ng Diyos, sinuway mo na lahat. Narinig nyo ba kanina kung gaano karami yung utos? 613. Kaya nyo ba yun? Hindi po ba? Yun ang utos kanina sinabi po ni Father, 613 plus 10. Yung 10 utos, di po ba? Na ang sabi po diyan, kaya dahil sa dami po diyan ng utos, at sabi po ay isa lang diyan ang masuway mo, ang sabi po, sinuway mo na ang lahat. Kaya dahil po diyan, ang sabi ni Pablo, wala talagang karapat-dapat sa atin. Amen? Kaya tayo lahat ay nagiging makasalanan, tayong lahat ay mayroong pagkukulang sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkukulang, sabihin natin kulang sa pananalig, at ang isang pagkukulang ay alam natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Pero ang sabi po ng Ama na ito, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ang sabi niya sa Panginoong Jesucristo, mahabag po kayo at tulungan nyo kami. Amen? Tulungan nyo kami. Umaasa pa rin siya na kahit sa may pagkukulang, ang Diyos na kanyang linalapitan, handa pa rin siyang tulungan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Ama na kung saan ay meron siyang suliranin. Ang kanyang problema po ay ang kanyang anak na kung saan inaalihan ng masamang espiritu. Amen. Inaalihan ng masamang espiritu. Na kapag alam natin na kapag ito ang naghahari sa buhay ng tao, sisirain nito ang buhay ng sino paman. Amen? Kapag ito po yung nananahan sa puso ng bawat tao, alam po natin, lalo na mga kapatid, kung nahayaan natin na ito po yung umaalipin sa ating mga mahal sa buhay, kahit anong pagpapagod meron kayo dito, darating ang panahon ay mauuwi sa wala. Amen? Masasayang ang lahat, mga kapatid, na inyong pinagpapaguran kapag ito po yung naghahari sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. At ito po yung natatanaw nung sandali na yan, nung ito po yung kalalagayan po ng anak po ng tao pong ito, ang tangi pong kanyang inasahan na pwedeng lapitan na makakatulong sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang ating Panginoong Jesus, na ang sabi po dyan sa unang sulat ni San Juan, kabanata po ay 3, talata po ay 8, ang sabi po, na parito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, para wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Amen? Ang tangi po na kung saan nagtataglay ng kapangyarihan para mapalayas at mawasak ang gawa ng demonyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na kahapon sa Ebanghelyo po, sinasabi ng mga tao, kaya sa nagpapalayas ng masamang espiritu kasi kinakasihan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo. Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung ako'y sinasapian ng demonyo, kayo na kung saan, sinasabi niyong lingkod ng Diyos, sino nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para mapalayas ang demonyo? Ano? Kaya nung sandali na yan, sa harapan ng mga tao, napapatunayan na mali po sila. Amen? Bagkus napapatunayan sa harapan ng mga tao na walang ibang pwede makakagawa niyan maliban sa taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Yan, sabi ng Panginoong Jesucristo,
Kung nagagawa ko ito sa mitan ng kapangyarihan na galing sa Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Amen? At ang paghahari na ito ng Diyos, ang nais po ng Amang ito, ang kanyang hinahangad na kung saan paghahari na makamtan o manatili sa buhay ng kanyang anak. Amen? Kaya yung kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu nung sandali na yan, ay dinala niya sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, ang sabi nga po dito, dinala ko po sa inyo ang aking anak na inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi po ng ama pong iyan, dinala ko sa inyo. Pero nung sandali na yan, wala doon ang Panginoong Jesus. Nung dalhin niya ang anak niya sa ating Panginoong Jesucristo, wala doon ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa bundok kasama ni Pedro, ni Juan at ni Santiago, na kung saan nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nagbagong anyo. Ang sabi nga po dito, yung mga alagad na naiwan. Kasi 3 lang yung kasama ng Panginoong Hesus nung siya po'y umakyat sa bundok, nung sandali po na yan at nanalangin ang Panginoong Hesus, at doon ay nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo. Wala doon ang ating Panginoon nung dalhin niya po yung kanyang anak ay dinadala niya sa Panginoong Jesucristo, subalit wala ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin na ang tao na ito naniniwala, nananalig yung amang ito na si Kristo lang ang makakatulong sa kanya. Sa kalalagayan ng kanyang anak, ang tanging pag-asa ng kanyang anak ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na nawa matanaw din po natin iyan, na ang ating mga mahal sa buhay, wag lang po natin mga kapatid na kung saan ay tawag po nito, mithiin maibigay sa kanila yung maganda na buhay, yung magandang kinabukasan sa pamamagitan ng kung anong maibibigay natin sa kanila. Amen? Bagkus mga kapatid, sikapin natin na kung saan ang buhay nila ay mailagay natin sa paghahari ng Diyos. Amen? Sapagkat tanging si Kristo lamang, ang sabi nga kanina ng ating kapatid dito, siya ang nakakaalam ng lahat ng panukala para sa ating ikabubuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil wala doon ang ating Panginoong Hesus, ang nilapitan po ng taong ito ay ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang alagad ng ating Panginoong Hesus, na kung saan namanhik sa doon sa mga alagad na palayasin yung masamang espiritu. Amen? Palayasin yung masamang espiritu. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, hindi nila napalayas. May sinabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 10. Sa kabanata 10 at talata po ay 17, ito po yung sinasabi. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. May 72 na mga alagad na inutusan ng ating Panginoong Kristo, pinahayo ng ating Panginoong Hesus. Sinugo ni Hesus ang 72. Ngayon, nung bumalik po yung 72, ito yung kanilang ibinalita sa Panginoong Hesus. Ang sabi nila, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Amen? Ang sabi nila, tuwan-tuwa silang ibinalita nung sandali na yan, na kung saan ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan nila sa ngalan ng Panginoong Hesus. Na sa karugtong po ng mga pangungusap diyan, ang sabi ng Panginoong Kristo, matuwa kayo hindi dahil sumusunod sa inyo ang masamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat na sa langit. Amen. Pero dito po, yung punto po na to, nagawa nilang magpalayas ng masamang espiritu sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero dito sa Ebanghelyo din ngayon na ating binasa, ang sabi po dyan, hindi iyan nagawa ng mga alagad na naiwan nung sandali na iyan. Amen? Ng mga alagad na hindi kasama doon sa bundok, hindi nila nagawang napalayas ang masamang espiritu. Ano po yung nagiging bunga
nung hindi nila magawa ito, mapalayas ang masamang espiritu doon sa bata pong iyon. Ang naging bunga po nito sa buhay po ng ama nung sandali na yan, ay nagbunga po ito ng pag-aalinlangan sa ating Panginoong Hesukristo. Pag-aalinlangan, kasi kung sinabi siguro ng mga alagad, sa ngalan ni Jesus, masamang espiritu lumayas ka, tapos hindi lumalayas, abay baka sabihin nung taong iyon, wala naman palang kapangyarihan ang pangalang iyan. Amen? Maari yung kanyang inaasahan, yung pananalig nung sandali siya, na kung saan dinala niya yung kanyang anak sa Panginoong Hesus, na si Kristo lang makakatulong sa kanya. Siguro nung pinapalayas ng mga alagad, yung masamang espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesus, tapos hindi lumalayas mga kapatid, maari yung pananampalataya at pananalig ng mamang ito sa ating Panginoong Kristo ay nanghina. Amen? Kaya dito natin makikita yung pangihina ng kanyang pananampalataya. Ang sabi po ng mamang ito, nung tanungin ng Panginoong Hesus, gaano na siya katagal na inaalihan ng masamang espiritu? Sabi buhat pa pagkabata. Kaya ang sabi niya, kung may magagawa kayo. Kita niyo po yun? Pero nung pumunta siya sa Panginoong Hesukristo, buo ang kanyang pananalig. Amen? Pero dahil dito sa mga gawa ng mga alagad na to, nasiraan siya ng loob na magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya, kung may magagawa kayo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung may magagawa, ang sabi ng Panginoong Hesus, mangyayari ang lahat sa may pananalig sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, bakit hindi nila napalayas? Bakit hindi nila napalayas? Malamang ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, pero hindi napalayas. Amen? May lamang may problema. Ang problema dito, yung bata, inaalihan ng masamang espiritu. Amen? Ngayon po, anong ginagawa ng mga alagad nung oras pong iyan? Ang sabi po dyan, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, nadatnan niya ang mga alagad na ito, na ang sabi po dyan ay nakikipagtalo. Amen. Sabi po ng Panginoong Hesus, ano bang pinagtatalunan nyo ng mga taong iyon? Amen. Ano bang pinagtatalunan nyo? Ayan. Kapag may problema, amen, tapos sa oras ng problema, tayo ay nagtatalo-talo, sino ang inaanyayahan natin? Ang demonyo. Amen? Kasi, pag sinabi pagtatalo-talo, walang pagkakaisa. Bakit nagtatalo-talo? Kapag tayo nagtatalo-talo, ang umiiral sa atin ay husgahan. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong humusga. Huwag kayong humatol. Amen? Kaya nga naman nagtatalo kasi may nagsasabi, ako ang tama, ikaw ang mali. Amen. May nagsasabi, mga kapatid, ako matuwid, ikaw ang makasalanan. Diba? Ako yung mabuti, ikaw ang masama. Pagtatalo, talo. Na nung sandali po na yan, may problema, pero ang problema hindi naaayos, bagkus na dadagdagan ang problema dahil nagtatalo-talo. Amen? Hindi na natutuunan na kung saan harapin yung problema, bagkus sa pamamagitan ng pagtatalo-talo, nagkikreate pa ho tayo ng panibagong problema. Amen? Yan ang gusto ng demonyo, madagdagan ang problema nyo. Amen? Madagdagan ang problema po natin. Kaya hindi po naaayos yung dapat ayusin,
Bagkus minsan kapag may problema, kapag tayo nagtalo-talo, yung problema na kung saan dapat harapin, nananatili, tapos nagkakahiwalay-hiwalay tayo na kung saan nadagdagan ang problema. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na pag dumarating yung problema, hindi natin kinakailangan tingnan kung sino ang may mali. Hindi natin kinakailangan kung sino yung dahilan para sisihin, para sumbatan. Amen? Hindi po natin yun ang kailangan po natin. Kundi ang kailangan po natin kapag may problema ay kung paano natin sama-samang harapin. Amen? May pagkakaisa na dapat tinitingnan natin iyan, may pagtutulong-tulong na kung saan pinagsasama-sama kung anong magagawa ng bawat isa para ma-resolba ang anumang problema. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kanina doon sa pag-aaral kay Father, may isang sinabi doon si Father kanina nang tandaan ko, hindi ko mo na kung saan ay mas nakakarami kayo, yun na ang tama. Amen? Alala niyo po yun? Kanina sabi ni Father, di ba? Ano yun? Demokrasya ba yun? Di ba? Na ang sabi ni Father kanina, hindi ko mo minsan nakakarami kayo, kayo na ang tama. Amen? Kinakailangan, matuto rin tayo minsan magbukas ng ating puso't pananaw doon sa iilan, baka yun talaga ang tama. Na kung saan doon natin dapat inilalagay din ang ating sarili, lalo na ang sabi niya, ang tunay na tama, kung yung suggestion ng bawat isa ay umuugma sa kalooban ng Diyos. Sa kabutihan na nais ni Kristong gawin po natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kasi minsan kahit mali na, dinadaan sa dami eh. Amen? Di po ba? Yan ang mundo, di po ba? Pero ang sabi ni Father, ang tunay na kung saan sa paggawa ng mabuti, hindi dinadaan sa dami, kundi tinitingnan kung alin doon ang naaayon sa kalooban ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Kaya kapag tayo nagtalo-talo, ang sabi nga minsan sa aklat ni Santiago, yung ganong uring pagtatalo-talo ay walang maidudulot na mabuti sa nakikinig. Manapa ay nakapahamak pa ng nakikinig. Amen? Ang sabi kanina ni Father, may sinabi si Father na ang sabi niya, na nakita ko, sabi niya, hindi man natin nakikita ang Diyos. Ang sabi sa sulat ni San Juan, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Paano mapapalayas? Kapag nagtatalo-talo tayo, ang inaanyayahan natin ay ang espiritu ng kadiliman. Amen? Na lalo na kung saan mga kapatid ay sa kabila na tayo pag-isahin para maharapin yung problema dapat harapin, tayo po ay ginagawa niyang magkabahagi. Amen? Kaya yung dapat na mabuti, hindi natin nakakapagsunduan gawin para maayos ang dapat ayusin. Ang sabi po ng mga tao, ng mga alagad, bakit hindi namin napalayas? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, mapapalayas nyo lang iyan sa pamamagitan ng panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, ang inaanyayahan natin, presensya ng Diyos. Kapag tayo nananalangin, ang ating inaanyayahan ay ang pagkilos ng Diyos. Amen? Ang pagkilos po ng Diyos na kung saan yung pagkilos na ito ng Diyos mga kapatid, ito yung magtuturo sa atin. Amen? Gagabay sa bawat isa po sa atin kung ano yung tama, kung ano yung mabuti na dapat nating gawin. Amen? Panalangin mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo.
na sa pananalangin ang ating inaanyayahan sa gitna ng problema ang ating riniresolba po ay walang iba kundi ang presensya at pagkilos ng Diyos. Amen. Sa oras ng mga suliranin pong iyan. Amen. Kanina, ang ganda ng mga patutuo dito ng ating mga dumalo sa recollection. Sabi ni Father, paano nyo pinapasan ang krus na iyan sa panahon ng inyong mga suliranin? Amen? Paano nyo pinapasan ang krus? Kanina sabi ni Father, ang krus po ay pag-ibig. Amen? Pag-asa, tagumpay. Ang krus po ay pag-ibig. Ang krus po ay kabutihan. Ang krus po ay pag-asa. At sabi kanina ni Father, ang krus po ay tagumpay. Kung may pag-ibig, sabi ni Father kanina, kahit mabigat, nagiging magaan gawin. Amen. Nagiging magaan gawin. Ang pag-ibig o ang krus, mga kapatid, ay pag-ibig at ang krus po ay kabutihan. Pagtitiis para magawa ang mabuti. Amen. Pagtitiis para magawa ang mabuti. Kaya habang may gumagawa ng mabuti, may pag-asang matatanaw. Amen. Habang may pag-asang natatanaw, may tagumpay na mararating. Amen. Tayo po'y nilikha ng Diyos, tinawag ng Diyos sa gawain pong ito, hindi para taga-sira, kundi para taga-ayos ng sira. Walang umaymen. Ano? Di po ba? Tama po ba? Tayo mga lingkod ng Diyos na parito po tayo, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito para sumira, kundi ayusin kung anong sira. At bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya, di po ba, kung ano yung gawain ni Kristo, magiging gawain din po ng bawat isa po sa atin. Yun din ang gagawin po natin, na kung saan tayo po ay hindi taga-sira, kundi taga-ayos. Ito, narinig ko itong sharing na ito sa isa ding lingkod ng Diyos. Kapag po may problema sila mag-asawa, ang ginagawa niya, dinadala niya yung asawa niya sa sakristi, sa tabernakulo. At doon silang dalawa nananalangin. Kapag nang bababae yung asawa niya, hindi niya dinadakdakan. Ang ginagawa niya, sinasama yung asawa niya sa sakristi po at doon silang dalawa nananalangin. O may gulo, wala? Wala. Amen? Saan niya dinadala yung asawa niya? Sa liwanag ni Kristo. Amen? Sa liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Doon silang dalawa humaharap. Dumadalangin, nananalangin silang dalawa doon, mga kapatid, sa ating Hesukristo. Kaya wala kang maririnig sa Kanya na kung saan anumang galit o salita na kung saan ay pwede niyang bitawan doon sa kanyang asawa dahil sa ginawa ng asawa niyang hindi maganda. Wala kang maririnig na salita ng galit. Ang sabi niya lang, ang sabi niya lang sa asawa niya, kung hindi mo ako nire-respeto, ang sabi niya, sana respetuhin mo ang Diyos. Kung hindi ka natatakot gawin iyan sa akin, ang sabi niya, kung hindi ikaw natatakot na gawin iyan sa akin, sabi niya, sana matakot ka sa Diyos. Ganun lang, di po ba? O walang pagtatalo. Amen? Kasi bakit? Kasi nung oras na yan, hindi po yung paggabay ng anong paman ang inyong hinahangad, kundi gabay ng Diyos. Sabi niya raw sa asawa niya,
Pag nagkasakit ka, sana alagaan ka niya. Oo. Sabi niya, bakit naman siya mag-aalaga? Kayo yung pamilya ko. O di ba? Nakikita po natin kung paano nagbibigay liwanag yung paglapit kay Lord. Sabi niya, bakit siya mag-aalaga? Kayo yung pamilya ko. Sabi niya. Kaya ang sabi niya sa asawa niya, sabi niya, kung inaasahan mo na pagdating sa huli, kami pa rin ang andyan sa tabi mo, kami pa rin ang mga anak mo, ang magmamahal sa iyo, ang aalaga sa iyo, ang sabi niya, huwag mong gawin iyan sa amin ng mga anak mo. Amen. O, natauhan ba? Natauhan. Amen. Kasi nung oras na yan, mga kapatid, makikita po natin yung problema mayroon sila nung oras na yan sa Diyos inilalapit. Hindi lang inilalapit ng isa, kundi sila mismong dalawa ang lumalapit para makita ng isa kung ano ang kanyang pagkukulang na dapat niyang ayusin. Amen? At makita din naman ng isa kung ano yung kailangan niyang gawin na mabuti para matulungan sa pagkukulang yung isang iyon. Amen. Mabuti ang Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, maaalis lang yan, mapapalayas lang ang pagkilos ng demonyo sa buhay po ng tao kung ang tao ay sa Diyos lalapit. Kung ang tao'y hihingiin ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? At ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Sige, palakpakan natin Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong tawagin ang sino paman, kundi ang Diyos, sa Diyos kayo lumapit. Amen? Na kapag siyang ating linapitan, ang sabi ng Panginoong Hesus, mapapalayas po iyan. Nung linapit ng mamang ito ang kanyang anak, para yung kanyang anak nung sandali po na yan, ay makalayam sa masamang espiritu, ang kamay ni Kristo ang umabot sa bata pong ito. Nung iwanan na siya ng masamang espiritu, yung batang iyan, inabot ng kamay ng ating Panginoong Kristo. Anong ipinapakita dyan? Hindi na yan bibitawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag inilapit mo yan sa ating Panginoong Hesus, kapag ipinagkatiwala mo yung mga mahal mo sa buhay sa ating Panginoong Kristo, ang kamay mismo ni Kristo na hinihingi mo, kapatid, na kung saan pinagkakatiwalaan mo ng kanilang buhay, mismo ang kamay na yan ang ilalaan ng Panginoong Hesus para po sa kanila. Amen? Mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, hindi tayo taga-sira, taga-ayos tayo. Amen? Kaya kung ano ang problema, huwag mong isipin kung ano ang makakasira. Amen? Kundi ang isipin mo kung ano pa ang makakaayos sa sira pong iyan. Amen? Sabi nga, kaya, totoo lang po, ang sabi sa aklat ni Santiago, kung ang sino man sa inyo nagpapanumbalik sa isang tao mula sa kanyang maling pamumuhay, pinapanumbalik sa Panginoong Hesus, ang sabi niya, inililigtas ninyo ang kaluluwa ng tao pong iyan. Amen? Inililigtas niyo ang kaluluwa ng tao na yan at napapawi ang maraming kasalanan. Kasalanan. Si Brother Edgar nakaroon din ng matinding galit, na galit na kung saan ay sabihin natin, inaalipin na ng kadiliman ang aking isipan. Kasi iba takbo ng isip ko noon. Ang sabi ko sa akin lang, kung anong ginawa mong pagkasira, mas matindi dyan ang babalik ko sa iyo. Yun ang galit meron ako. Naglilingkod ako sa Panginoon, pero ando doon yung galit na yon. Pero isang araw, narinig ko kay Brother Mike,
kung kasama mo ang Diyos, magagawa mo magpatawad. Napahinto ako. Nung ako napahinto, nakita ko sarili ko, nabubuhay akong hindi ko kasama ang Diyos. Dahil sa galit na iyon. Nung ako tawagin ng Diyos sa gawaing ito, isa lang sinabi ko, Lord, ayaw kong mabuhay na hindi na kita kasama. Tapos, naisip ko, nagmi-mission ako para ayusin yung sira ng may mga sira. Ba't yung sira ko hindi ko ayusin? Amen. Totoo po yan, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Ito ang layunin ng misyon ko, na kung saan makatulong sa mga kung saan ay may sira para maayos. Bakit yung sa akin hindi ko ayusin? Amen. Kaya, nung dumating po yung punto na yan, isa lang dumating sa isipan ko o dumating na kapayagan sa akin. Hindi ka na pwedeng humayo kapag hindi mo inayos yung dapat mong ayusin sa buhay mo. Amen? Bakit? Hindi naman ako sasamahan ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, Lord, suko ako. Ayaw kong mabuhay na hindi kita kasama. Kung anong dapat ayusin, aayusin ko. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya kanina sabi ni Sister, marami ka mang gawing mabuti, minsan pangit sa tingin ng tao. Amen? Pero maraming pangit sa tingin ng tao, kapatid, na kaya mong pagandahin. Kaya mong pagandahin dahil lingkod ka ng Diyos. Amen? Kahit ano pa yan na pangit sa paningin ng tao, sa batayan ng tao, pero mga kapatid, yung pangit na yan, pwede mo isang araw ipagmalaki. Pangit ba yan? Pangit ba yan? Amen? Kasi bakit nagawa mong ayusin? Yung pangit at pagandahin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kailangan lang natin lagi dyan sa mga sitwasyon na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tumayo po tayong lahat. Kayang ayusin ni Jesus ang lahat sa buhay natin. Kayang baguhin ni Hesus Kristo ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Kayang ibalik ng Panginoong Hesus ang anumang nawawala sa buhay po natin, mga kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sabi lang ng Panginoong Hesus, ang sabi ng mamang ito, mahabag ka sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang. Amen. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, hindi ipinagkait ni Kristo ang kanyang kahilingan. Inabot ni Kristo ang kanyang anak na nais niyang ipagkatiwala sa kamay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ilagak mo ang tiwala mo sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source
Sabi kanina ni Father, magagawa natin ang mabuti dahil sa kalakasang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kalakasan na ibinibigay niya sa atin. Yes, Lord. Maraming tiisin. Pero kung sa ikakabuti naman, ng ating mga mahal sa buhay, ng mga taong maari magbinipits ng kabutihan pong iyan. Nakikita ng Panginoong Hesus kung anong pagtitiis para magawa mo lang ang mabuting iyan. Ang krus po ay daan para sa landas ng kabutihan. Lahat ng mabuting nais ng Diyos gawin sa buhay po natin, nagkaroon ng lahat ng kaganapan dahil sa krus na pasan ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesus, ito lang aming tanging dalangin. Huwag kami magkulang ng lakas. Magawa namin ang mabuti para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoong Jesus, na maipaglaban namin ang mabuti na dapat namin gawin para sa aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesus, maraming salamat. Patuloy mo kaming dalhin sa iyong liwanag, Panginoong Jesus, liwanag ng iyong pag-ibig, Panginoong Jesucristo. Upang patuloy naming matanaw, Panginoong Jesus, ang mabuti na magbibigay sa amin ng pag-asa, ang mabuti na dapat naming gawin na magdadala sa amin sa tagumpay at sa aming mga mahal sa buhay. Tanglawan mo kami yung liwanag. Panginoong Jesus, patuloy mo kaming balutin ng iyong banal na dugo, ng iyong banal na protection ang siyang manatiling bumalot sa bawat isa po sa amin. Ganon din po, Ama, balutin mo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus ang aming mga mahal sa buhay nang hindi makapanghimasok ang anumang nais gawin ng kalaban o Diyos sa buhay nila, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, ang sabi ng dyablo, kaya si Job yumayaman dahil pinoproteksyonan mo ang kanyang kabuhayan. Kaya si Job ay yumayaman kasi pinoproteksyonan mo ang kanyang mga mahal sa buhay. Panginoong Jesus, para wag masayang po, Panginoon, ang anumang aming paghihirap dito, Lord, para sa aming mga mahal sa buhay, dalangin po namin, Panginoong Jesucristo, ikaw ang mag-ingat sa aming mga mahal sa buhay. Kamay mo, Lord, ang dalangin namin, mag-ingat sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Jesus, salamat. Inihiling namin dakilang El Shaddai, maghari ka sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Panginoong Jesus, salamat. Taas natin ang lahat ng ating kahilingan sa ating Panginoong Jesus. Narito, Ama, ang kahilingan ng bawat isa. Ama naming nasa langit, tulad ng taong ng amang itong lumapit na sa kabila ng kanyang pagkukulang, dinirinig mo ang kanyang dalangin. Buong puso kaming nananalig, Panginoong Jesus, na sa aming paglapit ngayon, diringgin mo at ipagkakaloob ang aming mga kahilingan. Patuloy mo, Ama, biyayaan ang aking mga kapatid habang naririto sa Hong Kong na magandang kalusugan, kalakasan. Pagpalain mo ang mga among kanilang pinaglilingkuran, Panginoong Jesucristo, at patuloy ang mandalangin namin na ang kanilang mga pinaglilingkuran, gamitin mo rin, Panginoong Jesus, upang magiging pagpapala po sa kanilang buhay, Panginoong Jesus. At dalahin ko, mahabang sila naririto, patuloy mo silang samahan at pagkalooban lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilang El Shaddai. Ama, narito ang mga kahilingang itinataas at sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming inaangkin na ang lahat na ito iyo nang ipinagkaloob, dakilang Diyos.
Balik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, taos pusong pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay tiyak mo kay maliligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mang-araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at titiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at sila'y magtataas.